Hello mga kairing, for today's video, pupunta tayo sa Fantasyland or Kuwait Magic mga kairing, no? Pupunta tayo doon kasama yung mga bata at saka yung lola nila para maglaro sila doon sa maraming rides. At i-enjoy natin yung paligid sa tabi ng dagat. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan mga kairing, no? May ikukwento lang ako sa inyo. So ito yun mga kairing, no? Bago ako makapunta dito sa Kuwait mga kairing, ang dami kong pinagdadaanan sa Pilipinas bago ako makapunta dito, no? Kaya siguro sabi nga nila, pag para sa'yo, para talaga sa'yo, kasi hindi ko talaga ma-imagine na kinaya ko lahat ng yon. Kasi nga mga kairing, sabihin ko na sa inyong lahat, charot, hindi naman talaga to sekreto, hindi talaga ako nakapag-aral mga kairing, no? So grade 5 lang po ako mga kairing, no? Bless lang tayo talaga kasi ginawa tayong matalino, charis. Kasi natuto tayong magsulat, magbasa, at syempre nakakaintindi tayo ng konting English tulad ng yes, no, what happened, I don't know, where are you, how are you. Yung basta ganang mga tanong mga kairing, no, alam natin yon, yung stop, don't go, come here, come back. Alam natin yan mga kairing, kaya pinalad tayo mga kairing, no. Kaya yun mga kairing, nung nandun pa lang ako talaga sa accommodation mga kairing, sabi ng instructor namin, yung mag-assessment sa amin, sabi ba naman, sinong gustong mauna? Papaunahin ko yung tuturuan ko yung medyo mahina, sabi ng instructor namin, sabi, sinong gustong mauna? Yung undergrad ng high school. Sige dito na, yung graduate ng high school, pangalawa na kayo, unahin ko sila. Tapos, sabi ko, sir, paano? Kasi ako lang mag-isa mga kairing, undergrad, elementary, pastilan. Di ko alam mga kairing kung natutuwa ba ako sa sarili ko, naaawa ako. Siguro that time mga kairing, being honest lang talaga ako ay. Sir, tumataas ko yung kamay ko, sabi niya, oh bakit? Jay, bakit? Sabi ko, sir, paano naman yung elementary na undergrad? Sabi niya, wag mo nga akong lulukuhin dyan. Tumigil ka nga. Ang tatalino-talino mo, tas sabihin mo, elementary ka lang. Sabi ko, sir naman, totoo talaga yun. Paano ba naman yung nilagay ko ba naman sa application ko is undergrad ng high school. For the sinungaling ang person. Kasi yung nakalagay, kasi requirements nila mga kairing, no? At least high school, kahit or undergrad ng high school, or kahit graduate ng high school or hindi nakagraduate, basta kay high school, yun yung nakalagay ng requirements nila. Kaya nilagay ko doon mga kairing sa requirements ko, di second year high school. Pero totoo ba naman mga kairing is talagang grade 5 lang ako, di nga ako nakaranas na makagraduate ng elementary na second year high school pa. Kaya inamin ko talaga mga kairing sa sarili ko na for the sinungaling ang person that time. Tapos mga kairing, yung instructor namin ay maniwala. Kinuha yung papel ko. Sabi, ano yung nakalagay dito? Bakit nakalagay dito? Undergrad ka, high school. Sabi ko, kunyari lang yan, sir. Kasi gusto ko talagang makaalis. Tapos nilait na may isang OFW doon, ex-abroad from Qatar siya. Nilait-lait niya ako kasi hindi ako marunong mag-bed setting. Sabi ba naman niya, umalis ka dyan, te. Ako muna mauna kasi ex-abroad na ako. Alam ko yan, ganito lang yan, ganito. Di hinayaan ko, parang nang liit ako kasi nga ex-abroad na siya. Alam niya daw niya. Hinayaan ko lang talaga siya mga kairing, bahala siya sa buhay niya. Tapos nung nag-assessment na kami mga kairing, ang dami namin. Siguro umabot kami ng 40 mahigit. Tapos dalawang batch kami. 20 mahigit, tapos 20 mahigit yung second batch. Nandun ako sa first batch, hindi ko kasama yung masungit na mapanglait. So, nandun siya sa isang second batch. So, nangyari mga kairing, sa dami namin, siya lang yung bagsak. Yung mapanglait mga kairing na mayabang na ex-abroad na alam niya na lahat, easy-easy na lang sa kanya, bagsak. Paano ba naman mga kairing, magaling pa siya sa instructor doon sa assessment. Kung anong utos ng instructor, hindi niya sinusunod kasi ganito daw yun, ganito ganyan, ganito ganyan. Sabi ng instructor, ate, kahit gaano ka pa kagaling, kung matigas ang ulo mo, hindi ka pwede sa abroad. Kasi baka mabuhusan ka ng kumukulong mantika ng amo mo. Baka sa gusto ng amo mo, magluto ka na, pero gusto mo, hindi mo na. Matigas ang ulo mo, kaya yung attitude mo, hindi bagay doon. Kaya bumagsak talaga siya mga kairing.
Ay din, doon ko naisip mga kairing na, pag ikaw talaga mapanglait ka, mayabang ka, instead na tulungan mo kami kasi wala kaming alam, first timer kami, nilait-lait mo kami, ay di ayan, for the bagsak ang person. Tapos the time na ngayon mga kairing, magbayad ka pa naman ng additional 300 pesos or 250 ba yun pag may i-retake ka na ibang ano, kunyari paglalaba or pag cheating ba yun, may mga ganito ganyan na i-retake mo yun, magbabayad ka ata ng 200 or 250 something ganyan mga kairing. Tapos ang nangyari pa nito mga kairing noon, so paalis na kami ng, so kailangan namin mag-PT kasi paalis na kami. So, ayun nga mga kairing, nung paalis na kami kasi kailangan namin mag-PT mga kairing, no. So, doon sa PT mga kairing, may nagpapositive. Tapos sabi nila, hindi naman daw sila nakipag-tsuktsakan sa kanilang mga boyfriend or asawa, ganyan, kasi malayo naman yung mga asawa nila, nagpositive sila. Ako mga kairing, yung pera ko, kunti na lang talaga. Kasi wala naman akong sponsor. Wala talaga akong pera, kaya sabi ko talaga doon sa manager namin sa accommodation, ma'am, pag ako nag-positive dito, makipag-away talaga. Kasi 3 years akong single. Wala man lang akong halik-halik, walang tsuktsak-tsuktsak, tapos mag-positive ako dito, ay nako. Ay, nakakaloka. So, ganun talaga mga kairing, sabi nila, pag mumurahin lang daw talaga yung PT, kasi may nabibili ka na 20 ata o 30. Tapos ngayon, nagmahal na sila, may 50 ganyan, 50, 60 ganyan na PT. Hindi daw talaga legit minsan yung lumalabas. Kaya yung iba, nagpositive sila. Di nagbayad patuloy sila ng 500 pesos para dugo yung itest sa kanila kung talaga bang ganito ganyan yung nangyayari. Negative naman talaga sila. Pero dahil lang palpak yung PT kasi nga mumurahin, nagtitipid yung agency. Napabayad tuloy ng mahal yung mga nagpositive kasi kailangan blood test nila yung gagamitin para talaga accurate or legit yung lalabas. O, diba? So, yan, mga ganyan, yung mga karanasan sa agency. Uy,